Magandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping physical insecurity ng iyong bibi. Alam niyo mga yes friend, meron akong gustong i-share sa inyo kung saan hindi ko alam kung nabasa ko ba siya or narinig ko siya, pero since hindi naman ako masyado nagbabasa, for sure narinig ko nga to. Kasi chismoso ako. Base doon sa narinig ko, ang sabi, wag mo namang isipin na walang nagmamahal sa'yo ng totoo dahil lang sa itsura mo. Kasi naiinsulto ako. Oo nga naman, di ba? Bakit mo pa ulit-ulit nasasabihin yan sa harapan ng taong buong puso kang minamahal? Na paulit-ulit sinasabi sa'yo na kamahal-mahal ka, jowable ka. At ang pagmamahal ay hindi laging nakabase sa itsura. Nakaka-insulto nga naman, di ba? Na after all, the efforts, the love na ipinakita sa'yo ng taong ito, ang tingin mo lang pala ay hindi yung totoo. Dahil lang sa tingin mo, hindi kayo bagay. Dahil lang sa tingin mo, hindi ka maitsura, hindi ka sobrang gwapo, hindi ka sobrang ganda. Kumbaga, nai-invalidate mo yung feeling niya. Alam ko naman na minsan, nagpapabebe ka lang. Diba? Nagpapalambing ka. Gusto mo ng words of affirmation na sabihin sa'yo ng taong yan na hindi. Huwag mong isipin yan. Maganda ka. Pogi ka. Sa paningin ko, ikaw ang laging bida. Ikaw ang pinakamaganda. Diba? Alam ko naman na minsan gusto mo lang din talagang marinig niyan kaya nilalait-lait mo yung sarili mo kunyari. Pero deep inside, nag-expect ka na yung partner mo ay pupurihin ka. Diba? At kapag sinabi niya sa'yo na, diba ba sinabi mo, ano ba yan? Parang ang pangit ko, no? Parang, ano ba namang itsura to? Ang ine-expect mong sagot, hindi, maganda ka. Ganda-ganda mo kaya. Pero bad trip, di ba? Kapag sinabi niya sa'yo na, oo nga, anong ginawa mo? Anong nangyari sa'yo? Ba't yung itsura mo? Di ba bad trip kapag gano'n, nakakainis yung tipong sosoportahan pa yung panglalait mo sa sarili mo. No? Di ba? Kaya ikaw, yes, friend. Huwag naman laging ganyan. Huwag mo namang i-down yung sarili mo at all times na to the point na naapektuhan na yung kumpiyansa mo sa sarili mo dahil lang sa paulit-ulit mong pinaniniwalaan na hindi kayo bagay ng partner mo, di ba? Kasi baka sa sobrang pangda-down mo sa sarili mo, sobrang paniniwala mo na hindi ka kamahal-mahal, nakakalimutan mo nang may nagmamahal naman talaga sa'yo ng totoo. Baka na ipaparamdam mo na doon sa taong yun na ano ba, hindi ba sapat yung pagmamahal niya sa'yo para lang maniwala ka na totoo yung nararamdaman niya at hindi lang siya talaga bumabase sa itsura. Ay, hindi kinonfirm nga na hindi ka maitsura. Pero alam mo, di ba, may mga ganyan talagang kaso. Minsan, may makakasalubong tayo sa daan, makikita natin, wow, ang magjowa. Uy, ang pogi naman nun. Hay, ang ganda naman ni ate. Pero yung kasama, sino yan? Jowa niya ba yan? Parang di sila bagay. Diba, may mga ganyan talagang klase ng tao, yung mga inggitero. Oo, yung mapuna sa kapwa. Diba, yung hindi nila tanggap. Nabuti pa yung hindi kagandahan or hindi kagwapuhan, may jowa. Samantalang sila na ginawan ang lahat para gumwapo o gumanda, wala pa rin jowa. Diba? Single pa rin. Nga, kumbaga. Diba? Parang si B-Boy Bibo, diba? Excuse me, hindi naman sa inaano ko yung sarili ko, pero hello. Diba? Wala akong jowa. Oh, ano, walang jowa si B-Boy Bibo. But at the end of the day, sayang naman tong gwapo ko. Charota. Kaya ikaw, di ba, regardless kung anong itsura mo, maganda ka or hindi, pogi ka or mukhang ewan, di ba? Tanggapin mo yan. Tanggapin mo ng buong puso na may nagmamahal sa'yo. Di ba? Sabi nga nila, wag ka daw ungrateful. Pasalamat ka nga may pumatol sa'yo. Sa kabila ng tingin mo sa sarili mo, di ba? I-value mo yung taong yan. Bihira na lang yung ganyan. Di ba? Yung ma-appreciate ka at your finest, 'di ba? Sa paningin niya, ikaw ang
pinaka nangingibabaw sa lahat. Ikaw ang pinakamakinang na bituin. Kasi yung mukha mo, 5 ang kanto. Kaya mukha ka daw star. Diba? At ito ha, sabi nila, malalaman mo daw na totoo ang nararamdaman sa'yo ng partner mo kapag tanggap niya na yung itsura mo kapag bagong gising kayo. Oh. Diba? Yung hindi mo na kailangan mag-effort at maunahan siyang magising sa umaga, diba? Para lang makapag-makeup ka, makapag-mumug ka, o kaya makapag-retouch ka. Diba? Wala kang pakialam. Kahit ano pang itsura mo, pagdilat na mata mo, may mutay ang mga gilid ng talukap mo, diba? Mabaho yung hininga mo for as long as mahal ka ng taong katabi mo, then you're good. Wow, sana all. Diba kasi yung iba talaga naman nag-e-effort pa, no? Sasabihin niya, ay, kailangan ako ang unang magising, lalo kapag honeymoon. Diba? Kailangan ako ang unang magising para pag gising niya, makikita niya ang fresh-fresh ko. Tapos kunyari, tulog-tulugan pa ako. Diba? Ikikis niya ako, ganyan. Ah? Sino ka dyan? Natulog ka, may lipstick? Diba? At isa pa daw na way para malaman kung talagang mahal kanyang taong yan is kapag unang date nyo pa lang ay eto medyo crucial to at daring, no? Kung meron kang lakas ng loob, pero kung dito mo naman malalaman, di ba, kung talagang interesado sa iyo yung taong yan, gawin mo to sa unang pagkikita ninyo or sa unang date ninyo habang kumakain kayo, di ba? Sumusubo kayo ng masasarap na pagkain sa restaurant na mamahalin. Alam mo ang gawin mo? Burahin mo bigla yung kilay mo. Tapos kapag sinabi niyang, wait lang CR lang ako. Hindi na babalik yan. Pero bago siya umalis, bago mag-CR, hindi man siya bumalik, ay mautakan mo rin siya, 'di ba? Singilin mo na agad ng pambayad sa bills, 'di ba? Just in case hindi siya bumalik, bayad na yung pagkain niyo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi, joke lang, no. Yes, friend, ikaw, ina-uplift ko lang yung self-esteem mo, pinapataas ko lang yung confidence mo. Ano ka ba? Lahat tayo may flaws, 'di ba? Lahat tayo imperfect. We are imperfectly ano ba yung tagline na yun? Nakalimutan ko. We are perfectly imperfect. Yan. 'Di ba? Lahat tayo merong mga katangian na talagang hindi ka gusto-gusto para sa iilan, pero may iisang tao talaga na kahit ano pa yan, tatanggapin niya ng buong buo kasi ikaw yan eh. 'Di ba? Mahal ka niya eh. Kahit anong mangyari, ikaw na yan. Ikaw na yung gugustuhin niya makasama habang buhay. Ikaw na yung gugustuhin niyang mapakasalan. Ewan ko sa'yo, bakit ba kasi ayaw mong maniwala dahil lang ba sa hindi ka masyadong confident sa itsura mo? Di mag-ayos ka, di ba? Take some effort para ma-boost mo yung confidence mo. Kung maidadaan mo ito sa makeup, then go for it. Kung may pera ka tapos hindi ka kontento sa itsura mo, di magpaayos ka, di ba? Magpa-enhance ka ng itsura mo, ng pagmumukha mo. Or hindi naman kaya feeling mo hindi ka photogenic, di go, mag-filter ka, di ba? Maraming solusyon sa panahon ngayon para magmukhang gwapo at magmukhang maganda, 'di ba? At ang mahalaga lang naman doon is at the end of the day, kahit anong sabihin ng mga tao na ay grabe naman siya mag-effort para lang gumanda, maputi lang naman yan, pero pag yan, tala mo, itsura niya kapag nagmura ng makeup niyan, wala na yan, taob na yan. Regardless of those harsh words, kapag may isang taong nagmamahal sa'yo ng tapat, ay, ang sarap nun, be. Sarap talaga nun, be. Kasi diba kung feeling mo, niloloko ka lang ng taong mahal mo at taong mahal na mahal ka, hello, that's the point. Hindi ka naniniwalang maganda or pogi ka, ikaw na rin nag-isip na hindi ka maitsura, so feeling mo, pag-aaksiyahan ka ng taong yan, ng panahon, ng effort, ng pagmamahal, ng energy, kung talagang hindi siya totoo sa'yo? I don't think so. Hindi yan gagawin ng kahit sino kasi ganun rin lang, edi maghahanap na lang siya ng talagang maganda sa paningin niya, yung totoo talaga na nagagandahan siya. But in your case, may T. Pero sa kaso mo, pero sa kaso mo, 'di ba? Ikaw na nga yan eh. Gustong-gusto ka na niya. Perfect ka na sa paningin niya. So, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang i-appreciate ka, i-value ka, at paniwalaan mo siya every time na sasabihin niya sa'yo maganda or gwapo ka. Okay? It is one of the ways to appreciate yung taong nakaka-appreciate sa'yo.
'Diba? Yun lang naman yun eh. Ganun lang yan. Give and take ka. Pinuri ka, magpasalamat ka. At maniwala ka, 'diba? Hindi at all times, hindi sa lahat ng pagkakataon na ay mapapaligiran ka ng mga taong mahilig mambola. No? So come on, baby. Cheer up! Ano ka ba? Maganda ka, pogi ka. Paulit-ulit mong sinasabi kanina pa. Oo, gasgas na yung mukha mo. Kakapaulit-ulit ko. Sinasabi ko sa'yo na lahat tayo maganda at pogi. Ano ka ba walang ginawa ang Diyos na pangit? Ewan ko lang sa isa dyan. Charot! Wala kang pinaparinggan. Pero kung tinamaan ka, bahala ka dyan. Diba? So cheer up. Bago ka mag-doubt sa feelings ng iba, diba? Tanggalin mo muna yung doubt sa sarili mo. Diba? It's top of everything. Mahalin mo yung sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo. Kasi alam mo, everything will follow. Kapag nagagandahan ka sa sarili mo at sobrang confident ka sa pagdadala at pagpe-present mo ng sarili mo sa harapan ng ibang tao at kahit sino, everything will follow. Maniniwala sila at mapapaniwala mo sila na maganda ka. Kasi nga, nakikita nila at nagre-radiate sa'yo yung kumpiyansa. Which is yun yung isa sa pinakamahalaga. No? So to tell you, yes friend, going back to your partner, hindi malabo yung mga mata niya. Kaya hindi rin malabo na marami siyang dahilan kung bakit minahal ka. There are a lot of reasons. Hindi lang yung physical appearance mo, hindi lang yung physical features mo ang nagustuhan niya sa'yo. Alam mo, it's just one of the many factors kung bakit nagmamahal ang isang tao. Kasi aanhin mo naman yung sobrang ganda or sobrang gwapo, kung trash naman yung ugali, kung toxic naman sa relationship, ano yan? Trophy? Pang display mo lang? Diba? Ano yan? Plaka? Anong tawag doon? Plake? Gano'n? Pang display lang sa tokador. So, baliwala yan. So, aside from your facial features, physical features, maaaring ang nagustuhan niya sa'yo is yung pagka-girlfriend or boyfriend material mo, diba? O hindi naman kaya yung ugali mo, o hindi naman kaya kung paano mo dinadala yung relasyon ninyong dalawa. So, ayan, marami kang dapat i-consider kung bakit nananatili yung taong pinagdududahan mo na kung mahal ka ba talaga dahil lang sa itsura mo. Okay. At kung ano man yung mga insecurities mo na yan, well, hindi ko naman ini-invalidate, diba? Hindi ko naman sinasabing mali ang nararamdaman mo. Kasi, oo, lahat tayo imperfect and lahat tayo, there are times talaga na kakatukin tayo at gagambalain tayo ng mga insecurities na yan. So, hindi ko yan tinitake out of the frame. Hindi ko ini-invalidate yung pakiramdam mo na yan. Pero sana balang araw, no, yes, friend. One of these days, matutunan mo ring ma-embrace yan at ma-realize mo na lahat tayo may imperfection. Si Biboy Bibo mukhang perfect sa paningin mo. Ay, hindi. Yung kilay ko minsan galit, minsan maamo. Oo, 'di ba? Lahat tayo, 'di ba? Alam mo, isa sa mga epitome ng mga taong nagbo-boost ng confidence natin ngayon, no, sa mga ganitong moments in life, si Meme Vice Ganda, 'di ba? Kung makikita nyo sa Showtime, may mga iilang bisita sila or guest na talaga namang umiiyak, nadudurog ang puso kasi sobrang insecure sa kanilang itsura. Pero anong ginawa ni Meme Vice Ganda? Partida, may ganda sa pangalan niya pero aminado siya na imperfect siya. 'Di ba? Nagtatanggal ng wig, nagtatanggal ng makeup, but regardless, at the end of the day, uuwi siyang may ayon. Oh! Yun naman din talaga. At least kasi si Meme Vice, uuwing may ayon. Tayo, uuwing pagod. 'Di ba? Haggard na nga, pagod pa. Pero okay lang yan, di ba? At least, dito natin mapapatunayan na totoo po ang pag-ibig, di ba? Love is truly blind. Puso po ang nagmamahal, hindi ang mga mata. So with that, BB, I think you deserve a very, very tight hug and a gentle reminder that you are perfectly imperfect and wonderfully made, di ba? Hinulma ka ng Diyos nang naaayon sa kanyang kagustuhan, pero kung hindi mo gusto, sige, mag-go ka kay Bello.
Pero, di ba? It's one of the ways para maalagaan mo ang bigay ng Diyos. Ipa-enhance mo, di ba? Ipaayos mo, pagandahin mo lalo, and that's okay. Kung dyan mabubus ang iyong confidence, then go for it. Yee! O kaya naman ngayon, yes, pre, nahamunin kita sa isang challenge sa mga oras na to. Kung ikaw ay nasa bahay mo o hindi naman kaya pakalat-kalat sa kalsada pero may makikita kang salamin, ayan, hawakan mo yung salamin na yan, humarap ka dyan at sabihin mo, Bloody Mary, Bloody Mary. Horror pala. O kaya bagway hawakan mo. And then sabihin mo, sarili mo, manalamin ka, humarap ka sa salamin ngayong gabi, sabihin mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Diba? I-appreciate mo yung sarili mo even at one point in your life. Maramdaman mo man lang yung pakiramdam or yung feeling na binuboost mo yung sarili mong confidence. And that is very, very satisfying. Diba? Mag-selfie ka, sabihin mo, ang fresh-fresh ko, diba? Ang glowing-glowing ko, jowa ball ako, ganon. Ganon mag-boost ng confidence. Diba? Ganon ang self-love. Bago mo hayaang mahalin ka ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, pues, ako na lang yung gagawa niyan para sa'yo. Ang harap ni Biboy, nakakainis. Well anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night BB, mwah, sleep well. 101.1